Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Lorraine. 44 na taong gulang na. May asawa at may anak na nag-aaral sa Maynila. Kaya sanay na ako sa buhay na laging nag-iisa. Pero hindi ko akalain na sa tagal ng pagsasama naming mag-asawa, makakagawa pa ako ng kasalanan sa kanya. Kung kailan may edad na rin ako. Nagkaroon kasi ako ng karanasan na hindi ko makakalimutan sa 2 CQ na nagroronda sa aming subdivision. Ang asawa ko po ay si Jude. Isa siyang seaman. Halos 9 na buwan siyang nasa barko. Halos 2 buwan lang ang bakasyon niya sa Pilipinas. Tapos aalis na naman siya para sa panibago niyang kontrata. Kaya naman bilang lang sa daliri na nagkakasama kami ng matagal. Sa unang mga taon noon ng pagsasama namin, mahirap tanggapin ang ganoong setup. Hindi madaling matulog mag-isa sa kama. Hindi rin madaling harapin ang mga araw na walang kausap sa bahay. Pero habang tumatagal, natutunan ko ring tanggapin yon bilang bahagi ng buhay ko. Malaki ang naitulong ng trabaho ni Jude. Dahil sa kanya kaya kami nakabili ng bahay sa isang tahimik na subdivision. Pero kahit gaano pa kaganda ang bahay, may mga gabing malulungkot ka. 4 na buwan na rin mula nang umalis si Jude para sa panibago niyang kontrata. Ako na naman ang mag-isa. Miss na kita. Sabi niya noon habang nakangiti sa screen. Ngumiti rin ako. Ako rin naman. Mag-iingat ka palagi ha. Pagbalik ko, babawi ako sa'yo. Humanda ka dyan. Biro pa niya. Napapailing lang ako at napapangiti. Ilang beses ko na rin narinig ang linyang iyon. Pero sa tuwing sinasabi niya, lalo akong nangungulila sa mga haplos niya. Lalo na't aaminin ko, naghahanap pa rin ako ng init. Matapos ang tawag na iyon, muling bumalik sa normal ang routine ko. Sa umaga, abala ako sa pag-asikaso ng mga order sa maliit kong online shop. Nagbebenta ako ng skincare at damit. Hindi man kalakihan ang kita, sapat na yon para may ginagawa ako habang wala si Jude. Sa hapon naman, naglilinis ako ng bahay. Nagluluto ng kung ano-ano. At kung minsan, ay nakikipagkwentuhan na sa mga kapitbahay. Pero kapag gabi na, yun ang pinakamahaba. Pagkatapos kong magugas ng pinggan at patayin ang mga ilaw, umaakyat na ako sa kwarto. Doon ko mas nararamdaman ang pag-iisa. Madalas, nahihiga lang ako habang nakatingin sa kisame. Minsan, binubuksan ko ang phone ko para tingnan ang mga luma naming litrato. Mga litrato nung bagong kasal pa lamang kami, mga litrato sa beach tuwing bakasyon niya. Napapangiti ako, pero may halo ring lungkot. Isang gabi, habang nakaupo ako sa terrace ng bahay, napansin ko ang 2 lalaki sa tapat ng gate. Mga CQ. Alam ko iyon dahil may maliit na guardhouse sa kanto ng street namin. Hindi ko pa sila gaanong kilala, pero ilang beses ko na silang nakitang nag-iikot. Ang isa ay matangkad at payat, ang isa naman ay matipuno at may itsura. Habang umiinom ako noon ng kape, narinig kong may tumawag mula sa gate. Magandang gabi ho, ma'am. Napalingon naman ako. Ang matangkad na guard ang nagsalita. Lumapit pa nga to ng kaunti sa may gate, pero nanatili itong magalang na makipag-usap. Good evening din, sagot ko. Pasensya na ho kung nakaabala. Routine lang po, nagro-ronda lang kami. Anya. Naku, okay lang, sagot ko. Napansin kong ngumiti siya. Bago lang po kasi ako dito sa duty. Dagdag niya. Ako nga ho pala si Guard Ramirez. Lorraine. Ako si Lorraine. Sagot ko. Tumango naman siya. Nice to meet you ho, Ma'am Lorraine. Sa likod niya, nakita kong nakatayo ang kasama niya. Nakasuot din ng uniform at may hawak naman tong flashlight. Lumapit to ng bahagya. Ako naman ho si Guard Santos. Sabi ng matipunong CQ.
Ngumiti din ako dito. Good evening, sir. Ani ko. Sandali kaming nagkatitigan na dalawa bago ako muling nagsalita. Mainit pa rin kahit gabi na, no? Tumawa si Ramirez. Oo nga po, ma'am. Kaya nga po naglalakad-lakad na lang kami para naman may hangin kaming nalalanghap. Tahimik lang si Santos na nasa tabi niya. Pero napapansin kong tumatango-tango ito habang nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung bakit, pero sa simpleng titig niya na iyon, nakaramdam ako ng kakaiba. Kakaibang init, na hindi ko alam kung bakit. Para kasing kulang na lang pati kaluluwa ko ay makita niya. Kahit papaano naman na gabing yon, nawala ang lungkot ng pagiging mag-isa ko. Siguro dahil na rin sa presensya nila. Mag-isa lang po ba kayo dito sa bahay? Tanong ni Ramirez. Sandali pa nga akong nag-atubili bago sumagot. Oo, seaman kasi ang asawa ko at nasa barko ngayon. Ang anak ko naman ay nasa Maynila. Sabi niya habang tumatango-tango. Kaya pala. Mga ilang buwan pa ho? Tanong naman ni Santos na ngayon lang nagsalita ng medyo mahaba. Naku, mga 5 buwan pa. Sagot ko. Pareho silang napailing. Matagal pa po yun Sabi ulit ni Ramirez. Ngumiti lang ako. Sanay na rin naman akong maghintay. Sabi ko. Maya-maya, tumunog na ang radyo na nakasabit sa balikat ni Ramirez. May tumawag mula sa main gate. Copy po. Sagot niya sa radyo. Pagkatapos nun, bumaling siya sa akin. Ma'am, mag-iikot-ikot na po muna kami ulit. Okay, sige. Sabi ko. Kung may kailangan po kayo, nandito lang kami sa guardhouse. Sabihan niyo lang kami. Dagdag naman ni Santos. Tumango ako at nagpasalamat. Naglakad na sila palayo sa gate habang nag-uusap. Ako naman noon ay nanatili pa sa terrace. Habang pinapanood ko silang papalayo sa ilaw ng poste, may kakaibang pakiramdam na dumaan sa isip ko. Hindi naman iyon masama, pero may something. Ang titig kanina ni Guard Santos, kakaiba. Sa edad kong 44, Miss Love, masasabi ko namang sexy pa rin ako. Maputi at makinis pa rin ako. Dagdag pa na ang suot ko nung mga oras na yun ay pantulog na manipis. Kaya siguro ganun na lamang to kung makatingin sa akin. Nang matapos kong ubusin ang laman ng baso, tumayo na ako at pumasok sa loob ng bahay. Sinara ko na ang pinto at pinatay ang ilaw sa terrace. Pero bago ako umakyat sa kwarto, napasilip pa ako sa may bintana. Sa malayo, nakita ko pa ang 2 anino ng mga sikyo na naglalakad sa kalsada habang nag-iikot. Hindi ko alam kung bakit, pero sa gabing yon, pakiramdam ko ay hindi na ganoon kabigat ang katahimikan ng bahay. At hindi ko pa nga alam na yun pala ang simula ng mas madalas na pagkikita naming tatlo sa mga susunod pang gabi. Lumipas ang ilang araw mula nung una kong nakausap sina Guard Ramirez at Guard Santos sa harap ng bahay. Nung una, simpleng batian lang tuwing gabi. Good evening po, Ma'am Lorraine. Sinasabi nila kapag nag-iikot. Good evening din. Sagot ko naman. Pero habang tumatagal, parang naging bahagi na ng gabi ko ang presensya nilang dalawa. Kapag natatapos na akong maglinis ng kusina at napatay ko ng ilaw sa may sala, lumalabas muna ako sa terrace. Doon ako tumatambay habang umiinom ng kape o tsaa. At halos palagi, dumadaan sila sa harap ng bahay. Minsan, magkakausap kami ng sandali. Minsan naman umaabot din sila ng ilang minuto sa pakikipagkwentuhan. At isang gabi, habang nakaupo ako sa may terrace at hawak ang cellphone ko, nakita kong paparating sila mula sa dulo ng street. May hawak ulit na flashlight si Santos, habang si Ramirez naman ay may dalang maliit na notebook. Good evening po, Ma'am Lorraine. Bati ni Ramirez. Good evening din. Sagot ko habang nakangiti. Huminto sila sa may gate. Hindi pa kayo natutulog, ma'am? Medyo late na. Tanong ni Santos. Napatitig ako noon sa braso niyang maskulado na pumuputok dahil sa suot nitong uniforme. Napakagat ako noon ng labi ko. Napailing ako.
Nako, hindi pa. Mainit sa loob ng bahay eh. Tumawa si Ramirez. Oo nga po ma'am. Kahit kami pawis na pawis din kapag nag-iikot. Gusto niyo ba ng tubig? Tanong ko bigla. Sandali silang nagkatinginan. Okay lang po ba ma'am? Tanong ni Ramirez. Tumango naman ako. Oo naman no, sandali lang, ikukuha ko kayo. Pumasok ako sa loob at kumuha ng 2 baso ng malamig na tubig. Pagbalik ko sa terrace, binuksan ko yung gate para maibigay sa kanila ang baso. Salamat po ma'am, sabi ni Santos. Hindi lang pala kayo maganda. Babait pa. Swerte ng asawa ninyo. Oo nga buddy, tama ka dyan. Thank you nga pala Ma'am Lorraine. Dagdag din ni Ramirez. Naku naman, binola niyo pa akong 2. Wika ko. Habang umiinom sila, nakasandal ako noon sa gate. Tagal na po ba kayo dito sa subdivision? Tanong ni Ramirez. Oo, sobrang tagal na rin siguro. Sagot ko. Maganda po dito no? Napakatahimik. Sabi ni Santos. Oo, totoo yan. Sagot ko. Kaya nga minsan parang sobrang tahimik na. Kaya naman nakakalungkot tuloy. Napansin kong napangiti si Ramirez. Siguro po mahirap kapag mag-isa sa bahay no? Wala man lang kasama, walang kakwentuhan. Hindi ako agad nakasagot nang sinabi niya yon. Sa totoo lang, tama siya. Pero hindi ako sanay sabihin yon ng direkta. Oo, pero nasanay na rin ako eh. Sagot ko na lamang sa huli. Ilang sandali kaming natahimik. Pagkatapos silang ubusin ng tubig, ibinalik na nila sa akin ang mga baso. Salamat po ulit Ma'am Lorraine. Sabi ni Santos na sinadya yatang idikit ang kamay niya sa balat ko nang iabot nito ang baso. Nakaramdam tuloy ako noon ng apoy. Apoy na nagsisimula ng magliyap sa katawan ko. Walang anuman yun. Sagot ko dito. Magpapaalam na sana sila nang biglang may narinig kaming mahinang kaluskos mula sa bakanting lote na nasa tabi ng bahay ko. Agad na nag-angat ng flashlight si Santos. Wait lang po sabi niya. Pareho silang napatingin sa madilim na bahagi ng lote. Ano kaya yun? Tanong ko. Check lang ho namin ma'am, wag ho kayong matakot. Sabi ni Ramirez. Naglakad sila papunta sa bakanting lote habang pina-flashlightan ng damuhan. Nakatayo lang ako sa may gate habang pinapanood sila. Makalipas ang ilang sandali, may narinig akong mahinang ingay at pagkatapos ay tumawa ang 2. Aso lang pala, sabi. Napabuntong hininga naman ako. Bumalik sila sa may gate habang nakangiti. Akala namin ma'am kung ano na sabi ni Ramirez. Akala ko rin sagot ko. Napansin kong pawis na pawis sila. Kung gusto nyo, pwede muna kayong umupo dito sa loob. Sabi ko habang tinuturo ang terrace. Nag-alangan pa nga sila sandali. Okay lang po ba talaga ma'am? Tanong ni Santos. Oo naman, para naman makapagpahinga rin kayo. Pumasok sila sa loob ng gate at naupo muna sa bangko. Ako naman ay umupo sa upuang kahoy sa tapat nila. Sa unang pagkakataon, mula nang magkakilala kami, mas matagal ang naging pag-uusap namin ngayon. Napagkwentuhan namin ang trabaho nila. Si Ramirez ay dati palang construction worker bago naging security guard. Si Santos naman ay dating driver sa probinsya. Mas tahimik po dito kaysa sa dati naming trabaho, sabi ni Santos. Pero mas napakahaba ng gabi, dagdag naman ni Ramirez. Napangiti ako. Pareho pala tayo. Bakit ho? Mahaba rin ang gabi ko Sobrang haba dahil nga nag-iisa ako. Sagot ko. Napangiti ang 2. Maya-maya, naramdaman kong lumakas ang hangin. Ang manipis kong damit ay bahagyang tinatangay ng hangin, kaya nakaramdam ako ng lamig. Hindi rin nakatakas sa aking mga mata kung paano ko titigan ng mga oras na yon ni Santos at ni Ramirez. Ang ganda niyo ho, mama. Wika ni Santos. Tama ho siya, ma'am. Sobrang ganda niyo. Swerte ni sir at may maganda na siyang asawa, mabait pa.
Segunda naman ni Ramirez. Hindi ko alam kung bakit, Miss Love, pero bigla akong nakaramdam na parang masyadong personal na ang mga sandaling yon. Tatlo kaming naroon sa terrace. Tahimik ang buong street. Maya-maya tumayo si Ramirez. Sige ho ma'am. Kailangan na rin po naming mag-ikot ulit. Baka mamaya mawili na kaming tumambay dito sa inyo. Tumango ako at ngumiti. Ayos lang naman na tumambay kayo dito, kung gusto nyo. Tumayo na rin si Santos. Salamat po kung ganun ma'am. Makakaasa kayo. Palagi kaming dadaan dito para may makakakwentuhan ka rin. Walang anuman. Lumabas sila ng gate at nagsimula ng maglakad palayo. Akala ko tapos na ang gabi. Pero bago sila tuluyang makaalis, biglang namatay ang ilaw sa bahay. Napasigaw ako ng mahina. Biglang nagdilim ang paligid ng bahay ko. Napalingon agad sina Ramirez at Santos. Ma'am, okay lang ho kayo? Tanong ni Ramirez na mabilis bumalik sa gate. Oo, ayos lang, nawalan ng kuryente, sabi ko. Lumapit si Santos at tinutukan ng flashlight ang maliit na switch sa may dingding. Baka fuse lang ho, sabi niya. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong nakaramdam ng kaba habang nakatayo silang dalawa sa tabi ko sa terrace. Ramdam ko ang singaw ng init ng katawan nila. Ang ilaw lang mula sa flashlight ni Santos ang nagbibigay liwanag sa amin. At nung mga sandaling yon, Miss Love, napansin kong halos magkakalapit na kami. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay may kakaibang tensyon na noon. Hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakaramdam o maging sila din. Basta ang alam ko lang noon, nagustuhan kong magkakalapit kaming tatlo. Habang abala si Santos sa pagtingin sa fuse, napansin kong magkalapit na kami ni Ramirez. Halos magkadikit na kami. Sa liwanag ng flashlight, kitang-kita ko ang pawis sa noo niya mula sa pag-iikot nila kanina. Pasensya na po kung napasok na kami dito sa bahay niyo, sabi niya. Naku, okay lang, sagot ko. Maya-maya nagsalita si Santos mula sa gilid. Ma'am, mukhang okay naman po yung fuse. Baka sa linya lang ng poste. Napabuntong hininga ko. Ganun ba? Saglit kaming natahimik. Dahil madilim, halos hindi ko makita ang paligid. Ang ilaw ng flashlight ay minsang tumatama sa amin. Minsan naman ay sa sahig. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla kong naramdaman ang kakaibang kaba. Matagal na rin kasi ako nag-iisa sa bahay. At ngayon, 2 lalaki ang kasama ko sa madilim na bahay. Tila ako nakaramdam ng kakaibang excitement. Maya-maya biglang nagsalita si Ramirez sa mahinang boses. Ma'am, kung hindi po kayo komportable, pwede po kaming maghintay muna dito hanggang bumalik ang ilaw ninyo. Napatingin ako dito. Naku, hindi, okay lang ako. Sa totoo lang, may bahagi sa akin na natutuwa na may kasama ako ng gabing yun. Kahit papaano, nabawasan ang lungkot na nararamdaman ko. Maya-maya ay naupo si Santos sa bangko. Tahimik talaga dito kapag gabi, sabi niya. Lalo na kapag ganito, dagdag ni Ramirez na napapangiti. Napaupo na rin ako sa upuan sa tapat nila. Ang flashlight ay nakapatong na ngayon sa mesa sa gitna ng terrace, kaya bahagyang naiilawan ang aming mga muka. Pasensya na kayo, naistorbo pa yata kayo, sabi ko. Umiling si Santos. Naku, hindi ho. Sa totoo lang nakakatawa nga po na may nakakausap kami tuwing gabi. Usually kasi puro ikot lang kami, dagdag naman ni Ramirez. Napangiti ako ng bahagya. Ganun din naman ako. Wala rin akong makausap dito, kaya salamat din dahil may kakwentuhan na ako. Napatingin sila sa akin. Sandaling natahimik ang terrace. Parang lahat kami ay may iniisip. Pagkatapos ay nagsalita si Ramirez sa medyo maingat na tono na para bang tinatansya pa ako. Ma'am, pwede po bang magtanong? Ano yun? Hindi po ba mahirap na kayo lang mag-isa dito? Hindi ba kayo natatakot? Hindi ako agad nakasagot. Napatingin lang ako sa madilim na kalsada sa labas ng gate. Natatakot minsan, pero wala naman sigurong magtatangka sa akin dito, no?
sabi ko sa huli. Maya-maya, narinig kong bumuntong hininga si Santos. Lalo na kapag gabi, ma'am. Di ka ba natatakot? At isa pa, sigurado ang lungkot-lungkot nyo pag isa lang kayo dito. Napatingin ako sa kanya. Tama ka dyan. Napakalungkot ko. Wika ko. Maya-maya'y lumakas na naman ang hangin. Napansin kong napatingin sa akin si Ramirez. May kakaibang seryosong ekspresyon sa mukha niya. Ma'am, sabi niya sa mahinang boses. Ano yun? Sandali pa siyang nag-atubili bago nagsalita. Pasensya na kung medyo direkta ako magsasalita. Napakunot ang noo ko. Ano ba yun? Nagkatinginan sila ni Santos. Pagkatapos, si Santos ang nagsalita sa mahinang tono. Ma'am, napansin lang namin ni Buddy mukhang nalulungkot kayo eh. Baka gusto niyong sumaya. Sumaya? Tanong ko. Biglang nagsalita si Ramirez. Naku ma'am, pasensya ka na sa mga sinasabi ni Buddy. Hindi kasi yan nag-iisip eh. Umiling ako. Naku hindi, okay lang. Sandali kaming natahimik. Pagkatapos ay nagsalita siya. Ma'am, pwede po ba kami magsabi ng isang bagay? Ano yun? Tanong ko. Nagkatinginan ulit silang dalawa bago muling bumaling sa akin si Ramirez. Sa liwanag ng flashlight, kita ko ang seryosong ekspresyon sa mukha niya. Ma'am, kung minsan po kasi, ang babae nangangailangan ng init. Lalo na sa ganito, malamig ang gabi. Tahimik ako ang nakikinig. Totoo yun ma'am. Someone who will make them happy. Kahit sandali lang, dagdag ni Santos. Nararamdaman kong parang mas lumalapit sila sa akin habang nagsasalita. Hindi ko alam kung bakit pero parang bumibigat ng hangin. Pagkatapos ay tinanong ulit ako ni Ramirez. Ma'am, okay lang po ba kung minsan kami munang magpasaya sa inyo? Alam naming nalulungkot kayo, kitang-kita sa mata niyo eh. Hindi ko agad nasagot ang tanong niya. Napatingin lang ako sa kanilang dalawa. Wala akong mapaapuhap na salita. Sa loob-loob ko, alam kong dapat akong tumanggi dahil may asawa akong tao. At alam kong mali ang iniisip nilang dalawa. Pero nang gabing yon, Miss Love, sa madilim na bahay, habang wala si Jude, parang may bahagi sa akin na gustong maramdaman na hindi ako nag-iisa. Napabuntong hininga ko. Hindi ko alam eh. Sabi ko sa kanila ng mahina. Nagkatitigan pa ang dalawa. Pagkatapos ay nagsalita si Santos. Pero ma'am, hindi ho namin kayo pipilitin ha. Gusto lang po talaga naming mawala ang lungkot niyo kahit sandali. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla akong napangiti ng bahagya. Ganun ba? Gusto niyo lang akong pasayahin? Oo ma'am, kung gugustuhin niyo. Sige, papayag ako. Pero dapat, isang beses lang, ngayon lang, at sa atin lang to ha. Ayos ba? Natawa ang dalawa. Naku ma, may ayos na ayos ho yun. Sigurado na ho ba kayo? Baka ho napilitan lang kayo. Hindi. Kaya niyo akong pasahin ngayong gabi? Hindi ka lang magiging masaya mama. Wika ni Santos. Hindi mo rin makakalimutan mama ang gabing to. Sabat naman ni Ramirez. Sa terrace, sa kadiliman ng gabi, unang lumapit sa akin si Santos. Hinawakan niya ako sa muka at agad hinalikan. Sa edad kong 44, Miss Love, si Jude lamang ang tanging lalaki sa buhay ko. Siya ang unang karanasan ko, ang lahat-lahat sa akin. Pero ngayon, heto, at dalawang si Q ang nagpapakasasa ngayon sa akin. Halos singal ako noon nang dalhin ako ni Ramirez at Santos sa sala namin. At doon nila pinagpatuloy ang kakaibang gabi na hinding-hindi ko talaga makakalimutan. Lumipas pag ilang minuto, hingal kaming tatlo. Pare-parehas kaming pawis na pawis at pare-parehas din kaming may ngiti sa labi. Pagkatapos noon, mabilis nang nagpaalam ang dalawa. Isang ngiti ang iniwan sa akin ni Santos at Ramirez.
At isang salitang hindi ko makakalimutan. Grabe ka, ma'am. Ang tindi mo. Ilang linggo ang lumipas, hindi na nasundan yon dahil sa kinailangan kong umuwi ng probinsya. Nagkaroon kasi ng emergency. Nagkasakit ang kapatid ko kaya ako muna ang nagbantay at nag-alaga sa kanya sa ospital. Ilang buwan rin ang lumipas mula nang bumalik ako sa subdivision. Unti-unti, balik ulit sa normalang buhay ko. Pareho pa rin ang bahay, pareho pa rin tahimik ang gabi, at pareho pa rin ang terrace kung saan madalas akong nauupo kapag wala akong magawa. Pero may isang taong hindi na bumalik. Si Guard Santos. Si Guard Ramirez na lamang kasi ang madalas kong makita sa gabi na nagro-ronda. Sa tuwing dadaan siya sa harap ng bahay ko habang nag-iikot, napapatingin kami sa isa't isa. Minsan, magngingitian kami, minsan simpleng tangulag. Pero pareho naming alam na may lihim kaming tinatago. Isang gabi ulit, napatingin ako sa ilaw ng poste. Nakita ko kasi doon si Ramirez. Ma'am Lorraine, sabi niya. Tumayo ako at lumapit sa gate. Ramirez. Ngumiti siya ng bahagya. Pwede po bang makipagkwentuhan ulit sandali? Tumango naman ako. Oo naman, ang tagal na nating hindi nakapagkwentuhan ah. Long time, sabi ko. Pumasok na siya sa loob ng gate at naupo sa parehong bangko na dati naming inuupuan. Ang hangin ng gabi ay malamig. Tagal na rin simula nung bumalik kayo ah, sabi niya. Oo nga nagka-emergency lang sa probinsya. Siya nga pala, nasan si Santos? Tanong ko. Naku ma'am, nalipat. Ganun ba? Di ikaw na lang mag-isa dito? Oo ma'am. Tapos tinitigan niya ako ng mariin. Tapos napatingin siya sa labas ng terrace. Naalala ko tuloy yung mga gabi dati. Napangiti ako ng kaunti. Yung tatlo tayo? Tumango siya. Tama ka ma'am. Pagkatapos ay nagsalita siya ulit. Alam niyo po ma'am, nung umalis kayo, medyo nag-iba yung pakiramdam ng duty ko. Napakunot ang noo ko. Bakit naman? Napabuntong hininga siya. Kasi nasanay na ako na may nakikita sa street na to tuwing gabi. Nasanay akong nakikita kong maganda yung muka kapag dumadaan kami dito. Hindi ko alam kung bakit pero parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Tahimik lang ako. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Namiss ko kayo. Hindi ko agad siya nasagot. Pagkatapos, napangiti lang ako ng bahagya. Ramirez, alam ko ho, putol niya, na hindi na dapat. Dahil alam kong sinabi niyong isang beses lang. Napailing ako. Tama ka. Pero maya-maya ay tumayo siya mula sa bangko. Lumapit siya ng kaunti sa kinatatayuan ko sa terrace. Hindi naman sobrang lapit pero sapat para maramdaman ko ang presensya niya. Ma'am, sabi niya sa mahinang boses. Ano yun? Bago kayo umalis noon. Hindi ko na nakalimutan yung gabi na yun. Napatingin ako sa kanya. Sa liwanag ng poste, kitang-kita ko ang seryoso niyang muka. Anong ibig mong sabihin? Bahagya siyang ngumiti. Yung gabing tatlo tayo? Tumahimik ako. Hindi ko alam kung bakit pero parang bumalik sa isip ko ang lahat ng nangyari noon. Ang katahimikan noon sa terrace, ang mga kwentuhan namin, at ang lihim na sandali na kami lang ang nakakaalam. Pero Ramirez, sabi ko, Ma'am, baka pwede pa. Last time na lang, sabi niya. Kahit wala na si Santos, kahit ako na lang. Napabuntong hininga ko. Bakit mo ginagawa to? Tahimik siyang sumagot. Kasi alam kong uuwi ng asawa ninyo. Wala nang pagkakataon. Napatingin ako sa kanya. At paano mo nalaman? Sinabi niyo noon yun. Kung ilang buwan na lang siya. Biglang natahimik ang paligid namin. Tama ka. 2 weeks na lang. Tas tumango siya. Kaya ang gusto ko lang, humiling pa ng isang beses. At maalala niyo ako
kahit na dumating na siya. Parang bumigat noon ang hangin sa paligid. Matagal akong napatingin sa kanya. Alam kong mali yun. Alam kong may asawa ko. Pero alam kong may bahagi sa akin na hindi pa rin nakakalimutan ang gabing yun. Huminga ako ng malalim. O sige pero, huli na to ha. Gumiti siya. Makakaasa ka, Ma'am Lorraine. Sa gabing yun, muling naging saksi ng aming lihim ang terrace ng bahay ko. Tahimik ang buong subdivision. Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa loob ng gate. Walang nakakakita sa mga aninong gumagalaw sa terrace. At tulad ng dati, narating namin ang sukdulan kahit na hindi nakasama si Santos. Pagkatapos ng gabing yun, hindi na siya ulit bumalik. Rumoronda na lamang siya. Nagkakangitian na lamang kami pero hindi na siya pumasok sa terrace. Nagpatuloy pa rin ang duty niya sa subdivision. Kapag nagkakasalubong kami ng tingin, kakaibang ngiti na lamang ang binibigay namin sa isa't isa. Isang linggo ang lumipas, habang nagluluto ako sa kusina, nakarinig ako ng sasakyang huminto sa may labas. Pagtingin ko, isang taxi ang nasa harap ng bahay. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba ang asawa ko, si Jude. Surprise! Sigaw niya habang nakangiti. Napahinto naman ako. Jude! Tumawa siya. Lumapit siya at niyakap ako noon. Miss na miss kita. Yumakap din ako sa kanya. Pero habang nakayakap siya sa akin, napatingin ako noon sa kalsada. Sa gilid ng poste, may isang taong nakatayo sa malayo. Si Ramirez. Tahimik tong nakatingin sa amin. Sandali lang yon. Pagkatapos ay ngumiti ito sa akin at naglakad na papalayo. Sa mga sandaling yon, alam kong may lihim sa amin na hindi kailanman dapat malaman ni Jude. Isang lihim na mananatili sa katahimikan ng subdivision. At sa tuwing lalabas ako sa terrace sa mga sumunod na gabi, alam kong may isang taong nag-iikot sa dilim na minsan ay naging bahagi ng lihim kong mundo. Ito po ang aking karanasan na hindi ko talaga makakalimutan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento ng buhay. Maraming salamat po, Miss Love.